Ito doon ni Percival, Apo. yung munggo, yung gangga munggo, yun ang sa ilalim. Tapos yung susunod, sabi ko mag-mix ka ng river sand tsaka nung matanghito para maganda ang drainage. So, ilang taon ka pa sa seminaryo? Graduating po ngayon ako ng philosophy, tapos hopefully 3 taon pa po. May kaibigan ako dati sa seminaryo hanggang eventually he got out of it, nagturo pa siya sa UST na theology, tapos dinaanan ko sa bahay na dati. O gusto mo pumasok sa advertising, punta siya na advertising. Huwag naman po sana mapapunod. Hindi, yun na nga, minsan calling na talaga. Kasi nagsimula po kami dati, nasa 50. Tapos nagpapatuloy na lang ngayon, nagkawatak-watak na sa iba't ibang seminaryo na lang. Halo na lang. Ako naman, nung bata pa, nung high school ako. Sir, pwede pa. Oo. Sa ko, Student Catholic Action. So, naging vice chairman pa ako ng Metro Manila ng Student Catholic Action. Tapos dati nag-wali kami dyan sa Tagaytay, yung St. Augustine Seminary, katabi ng SBD. Naku, misa kami sa umaga, misa sa gabi. Yung ganun, SBD dito po Divine Word. Sa Sa Tagaytay. Magkatabi yun yung SBD. Malaki. Yun. Yung katabi niya, yung St. Augustine Seminary, mas maliit. Nung Student Catholic Action Vice Chairman ako sa buong Metro Manila. Yun, doon kami conference sa St. Augustine Seminary. Actually, paano na kayo 7 years na. Diba? Yun. Mahal na rin. Hindi, naman yan, pag natapos mo yun, ibig sabihin calling, di ba? Iba pinapalabas pa nga talaga sa, parang discover yourself. Minsan kasi it's not bad naman na you can still be a good man and be a good father. Yung iba nagiging lay minister. Pero yan, ako hindi ko sinasabing wag. Pero talagang, ikaw na nagsabi na sa 5 kayo, tatlo na lang. Meron din akong yung brother nung wife ko, pare. Dati parish priest pa siya sa isang lugar sa Isabela. Ngayon nasa LA. Pare pa din siya doon. Tsaka sabi nga sa'yo, di ba, I don't debate on religion. Kasi may kapatid akong iglesia. Kasi meron to ang iglesia na babae, kailangan to mag-iiglesia ka. Yung lola ko, Sabadista. Marami din pa akong pinsan na iglesia. Oo, ganun yan eh. Ako, karami sa mga artist dito, mga iglesia. Yun pong yung gagawin namin sana. Kasi hanggang ngayon wala pa ring election eh. Gagawin sana ng president. Parang yun na lang iglesia din. Hindi kasi yun nga ako. Pero hindi out of po. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit tayo nagtipon-tipon. Oo, yun na nga eh. We find commonality in bonsai. Ako talagang I will never ever debate and I will not look down on anybody's religion. Ganon. In fact, ako out of respect, yung wife ko Christian. So even in the house there is freedom of religion. So una sinasamahan ko dahil family. So punta kami doon sa may praise and worship pa, tapos yung pastor, hindi ko na nagustuhan yun dahil at some point may sinasabi siyang hindi maganda sa Katoliko. Sabi niyo pa, para bang sabi, when I was a Catholic, ganyan, parang tarantado siya, ganyan, sabi, those things don't need to be said because you're looking down on the religion of other people. So sabi ko sa wife ko, alam mo, uncomfortable ako doon sa pastor. So yung sumunod, punta ako doon.
Pagkatapos ng praise and worship, ayoko na marinig yung pastor. Lalabas ako doon sa parking. Kumakain na lang ako ng fish balls. Hanggang sabi ng wife ko at daughter ko, Daddy, it's okay kahit hindi ka na sumama sa amin. Samantalang, yun nga yung wife ko, nagtuturo pa ng Bible, nagpa-facilitate ng Bible study. May kaibigan naman ako, ano pa. Ang dami mong kaibigan, iba-iba, meron Jehovah's Witness. May kaibigan ako na kumpare ko pa na ano yung nag-spin off sa iglesia, yung yung laging tinitira ng iglesia. Kay Kibolay po. Dating daan. Kaya nasoryahan mo. Oo, di ba? Titirahan yung dalawang yan. At least pa sa ano. O tsaka when I go to another country, may mga atheists, may mga Buddhists. O di ba? And they are good people. Opo. Dati ganyan ang Catholic Middle Ages. Papatayin na may yung crusade. Ang history naman ng Catholic Church hindi rin maganda. Totoo lang, di ba? Pati sa di ba may mga pope na bata pa, ano bang malay nun? Ano naman talaga yan eh. Ganun, if you study yung origins pa rin ng Catholicism, hindi rin maganda. Tsaka marami din yung mga tiwaling pope. Di ba? May nagpapatayan pa nga para kalaban ng yung gano'n. Isipin mo yun, paano mong paniniwalaan. Kaya ako talaga, hindi ako masyadong hindi ako deep, I will not deeply argue about religion. Dahil may kanya-kanyang mga you can say na, syempre na i-correct na yan. Pero every so often may maririnig kang yung kahit nga sa No Limit Angel, di ba, si Padre Damaso. Tapos marami kang, kahit sa US, di ba, ang dami pa rin mga natanggal dahil mga child abuse. Pedophile. Kaya, in the end, di ba sabi niya, the church is actually the people. Opo. Hindi yung structure. Oo. Sir, ano yan? happy birthday daw, sabi ng doktor. Bigyan na lang. May cake pa ako kahapon. Dalawa na yung cake na inubos namin. Sarap yung isang cake. Chocolate. Yan, masarap. Lagay mo nga sa rep. Pasok pa ang kalaw. Maya, mag-cake naman tayo busog-busog. So pag may mapa-seminar ka po dito? Hindi siya totoong seminar. Pagka may lectures, mga pupunta dito, hands-on. So, at the same time, hanggang gumagawa, pinapaliwanag naman. Diba? Yung isang, yung inabutan mo doon, dalawa lang sila talagang gumagawa eh. Yung June, tsaka yung si Percival. Yung Percival, yun ang kauna-unang artist sa Cavite. Yun po mahaba ang buhok? Hindi naman mahaba mo. So anyway, pagkatapos, yung sinabi mong nanggaling dito, yun naman si Ninyo. Yung dumating na nakamotor. Yun naman ang pinakasikat na artist ng Cavite. Magmula nung naging dito siya, parang naging sikat siya na, oy, kay Sir Boy yan. Tapos hindi lang yun. Na-affiliate. Hindi lang yun. Nung nag-join kami ng master class, in-enroll ko siya, ginastusan ko. Ako nagbayad ng matrikulo niya. Ang nagtuturo sa amin, master from Taiwan. Saan po yan inaano dito sa? Sa PBSI. Sa mga ilang araw po ang ganun? Ano yun? 3 days ng weekend, Friday, Saturday, Sunday, every other month. Kasi yung Taiwanese, siyempre uuwi din sa kanila.
Kaya ang gastos nun eh. Uuwi, babalik dito after 2 months. Uuwi, babalik after 2 months sila mag-asawa. So, hotel, aeroplano, Pagkain, accommodations lahat. Tsaka kami, stay in kami doon. Pati pagkain na doon. Kaya ang matrikula namin nung dati, 30,000 per person. So, yung sininyo, ako bumayad ng matrikula niya. Ang balak namin, susunod na masterclass, pwedeng dito gawin sa akin. Kasi meron akong conference room doon eh. Sa may gilid ng bilyaran, may conference room doon. So, pwedeng dito masterclass. Tsaka dati pag masterclass kasi, yung mga ibang estudyante, alam mo, galing pa ng Tarlac. Iba galing ng Mindanao. Paano sila mag-uuwian? So, doon natutulog. May malaking bahay doon na rin natutulog. Dito, pwede sila lahat matulog dito. May basement pa ako, yung gano'n. So, pwedeng dito Pero hindi lahat ng gustong mag-masterclass pwede. May pre-qualification. Ang unang-una doon, mga artist na matagal ng artist. Kasi kauna-una ang masterclass in the Philippines yun. Tapos, yung mga kahit hindi artist like me, pag kumbaga sinasabing excuse the word, prominent. Yung, tsaka nakita serious ka sa bonsai, serious collector, at potential instructor. Kasi may iba na marunong gumawa pero mahirap magpaliwanag. Diba? Kaya after that, we created a group called Philippine Bonsai Judges and Instructors Association. So, ako, nagtuturo ako talaga ng bonsai and I'm qualified to teach bonsai. At qualified din ako mag-demo. Nung nasa Bacolod nga, ako ang nag-lecture, ako nag-demo. Pero yung demo ko, because hindi ako talaga artist, so I discussed the tree, kung ano mangyayari dito sa isang materialis na to, ano siya, yung naka-initial wire. Sabi ko, ang nakikita ko dito, dapat kasi ganun eh, ang nakikita ko dito, kung akin ito, ganito ang makikita ko tapos tatanungin may-ari, nakikita mo yan, gusto mong ganun na mangyari? Pag sabi, oo nga sir, maganda yung ganun. Ito drawing ko pa yun. Kung nasaan yung sanga, kung yung mga branches, tapos didiscuss ko, tatanggalin ko itong branch na to, tatanggalin ko dito, dahil halimbawa pag cascade, hindi pa pwedeng meron dito sa kabila. So, tapos nung nag-agree na kami, ako na nagputol ng dapat putulin. Pagkatapos, yung local artist, siya na pinag-wire ko. Kasi hindi naman hindi na essence ng pagtuturo. Diniscuss ko din kung paano ang proper wiring. But I will not do the wiring myself. Kasi yun ang importante. Diba? So, manual work na yun eh. So, kahit si Romy Dino, na yun ang number 1 master sa Pilipinas, hindi naman siya yung magwa-wire pagka nagde-demo. Magpapaliwanag din siya. Ganoon. So, nung nasa Bacolod ako, mga 3 hours yung session ko kasi I started with talking about Philippine Bonsai Society, the origins of bonsai, styles ng bonsai, ano ang mga nabubonsai ng mga halaman, yung mga basic lecture. Tapos diretso na dun sa i-demo hanggang nagawa na ito. Sabi nga nila, hindi ka na ubusan sir ng oxygen sa 3 oras akong nakasalang doon. If you love what you're doing, that's nothing. I can go on for 5 hours. Hindi mo po mapapansin yung oras. Tapos nung nagpunta nga kami sa yung Bicol Bonsai Society nga. Sinama ko din sa Romy Dino doon. Normally naman, pag in-invite kami gano'n, may iba katulad sa Bacolod, pati yung plane fare ko, sinagot nila. Pero pag hindi, I'm willing to pay for my own plane fare. Nung punta kami ng Albay ni Romy Dino, pamasahin namin 2, sagot ko. Hindi PBSI. Why? Wala namang pondo ang PBSI. Kahit may membership, kasi ang membership sa PBSI is only 600 per person per year. Magkano na yun? Paano yung gastos? Kukulangin yun. Kaya lahat kaming nasa board of directors, lahat ng lakad namin, punta kami ng Vietnam,
Personal. Personal namin gastos, aeroplano, Accommodation. hotel, pagkain namin, gano'n. Punta kami ng Vietnam, gano'n. Punta kami ng China, gano'n. Punta kami ng Thailand, gano'n. Pagka nasa board of directors ka. Kaya hindi, yung iba sasabihin mo, naku, winawaldas na yung mga sa membership. Hindi kakayanin yun. Alam mo kung bakit? Nagkakaroon kami ng general membership meeting dati every month na naging quarterly na nga. Na nung pandemic, wala. Halimbawa, lalo na yung mga nasa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, a-attend yan ng meeting. Dati 500 pa nga membership eh. Tinaas lang sa 600, pero kulang yun. Talaga itataas pa yan. Pag umattend ng meeting doon, may catering. Yung kakainin mo lang, tapos mag-iinuman pa. Kulang pa yung 500 na binayad mo. Isang meeting lang yon. Kaya ang nangyayari doon, lahat kami, abonado kami. Si Bobby Gopio ang pinakamalaking abono, tsaka si Mama Bonsai, si Yumi Gupit. Kahit mag-show, halimbawa sa national show, minsan kulang ang budget. Si Bobby Gopio, maglalabas siya 1 million sa kanya. 1 million kay Mama Bonsai o kalahating milyon kay Mama Bonsai. Ganun. Wala namang pera ang club. Kaya minsan pag natanong, ano bang mapapala namin sa membership? Sinasagot ko, alam ba ninyo kahit nga Boy Scout may membership? Mag-member ka sa mga Rotary, baka 10,000 ang membership dyan. Di ba? Mantalang ito, may opportunity ka to join competitions, katulad ko, pupuntahan namin yung mga lugar na yun. Gastos pa namin, nagtuturo kami ng libre. So, ang ginagawa lang ng iba, because they realized no sa Albay, ako na nga magbabayad din ng hotel namin eh. Yung Albay, sabi nila, sila na yung sa hotel. May kaibigan naman sila. Sabi namin, kahit naman hindi pinakamagandang hotel, pero ako talaga maarte ko yung sa Naga, ang favorite hotel ko yung Avenue sa Magsaysay. Yun ang pinakamaganda. I don't know, may bago daw na maganda. So, pero halimbawa pagka nandun, halimbawa pumunta doon, baka may kaibigan kayo na may kakilala na gano'n, na pwedeng, minsan naman yung club na lang na, sige, sagutin na naman na lang natin yung hotel. O, di ba? O, tapos, halimbawa, dalawa kami doon, yung sasakyan ko, driver ko, gasolina ko, yung gano'n. Di ba? Kung sana wala kami kinikita doon, gumagastos pa kami. So, ganyan ang ginagawa. Pero pag artist, ang kinumbida, usually binabayaran yun. Halimbawa, although si Romy Dino, hindi na, dahil sinama ko lang, kinalatkat ko lang eh. Pero normally, pag in-invite yung mga yan, ang talent fee ng mga gano'n, si Romy Dino, mga 5,000 yun, isang araw. O kahit yung mga ibang artist, halimbawa sila Allen Bunag, bakit hindi sila dapat bayaran? Bakit kailangan bayaran? Ibig sabihin, hanap buhay nilang mag-art. Halimbawa, araw-araw may ginagawa yan sa isang doktor, pupunta pa sa apari, may gagawin yun doon. Kumikita sila, tapos biglang pupunta doon na travel papunta doon, magle-lecture, travel pabalik, 3 araw na hindi kikita. Kaya pati yung gano'n, we ask the clubs to give honorarium to the artist because hanap buhay nila yun. Diba? Why will you uproot them from earning a living for the family? Diba? Kaya ganun yun. Hindi negosyo yun at hindi lugi ang mga club sa ganun. Yung value ng mga naituturo nun, lugi pa nga eh. Kasi yung experience nung tsaka pag judging, pag competition, ang PBSI ang mamimili ng judge. Hindi kayo pwedeng magsabi na kukuha kayo ng mga taga lugar ninyo, sila mag-judge. Bawal yun pag PBSI. Kasi nga pinag-aralan namin pati kung paano mag-judge. Yung may exam pa kami, serious yung class namin na yun. Halimbawa, yung master year. Siya ang founder ng Taiwan Bonsai Judges Association. President siya ng matagal. So talagang sanay-sanay pumili yun. Isa sa mga exam namin, yung national show namin dati sa SM North EDSA, Sanib Puersa. Lahat kaming estudyante, 4 na po kami estudyante. There were 200 trees.
mamimili yung master, yung teacher namin ng 80 puno. Yung tingin niya, the 80 best trees. Kaming estudyante, pipili din kami ng 80 best trees sa tingin namin. At hindi ka pwede magsabay-sabay. Kasi kailangan sarili mong tingin. Kapag kailangan sa 80 na pinili niya, sa 80 na pinili ko, at least 60 doon sa pinili ko, kasama sa pinili niya. Pag halimbawa, 30 lang sa pinili ko ang pumasok ko sa 80 niya, ibig sabihin, hindi ako marunong tumingin ng puno na maganda. How can I be a judge if I don't know how to pick good trees? Diba? Kaya pwede kang bumagsak doon. Isipin mo, sa 200 trees, pipili ka ng 80. Siyempre, sa national competition, puro magaganda yun. Mahirap. Umasa naman ako doon. Yung gano'n. Tapos may exam pa kami. May written exam pa. Na, 30 items yun. Na, kailangan, para ipasa mo siya, sa 30, out of 30 items, kailangan ang score mo 21. Parang 70% kumbaga sa 21. Sa tingin ko, dapat yun perfect yung score ko. Kaya lang, dahil masyadong technical, yung pagtuturo sa amin, may mga questions, halimbawa. Saan nanggagaling, pag dinili kami halaman, saan nanggagaling yung sustansya para papanik ng puno? Sabihin mo, roots. Wrong. Isipin mo lahat kami. Yung pala, ang gusto nung teacher namin, technical talaga, root hair. Doon nanggagaling yun. Yun ang pinapasukan, root hair. Kaya pag roots lang, wrong. Isipin mo yun, ganun ka scientific yung tapos, di ba, pumanik na yung tubig. The process of photosynthesis, di ba, yung nagpapakain ng halaman. Saan saan nangyayari yun? Sabi mo, sa leaves. Wrong. Doon sa dulo ng leaves. Ganun. What is the shape of a bonsai? Di ba, sinasabi natin, triangle ang bonsai. Wrong. It has to be an irregular triangle because there is no such thing as a perfect triangle. Pero sabi ko, naiintindihan na naman namin ibig sabihin, hindi lang namin siya namin irregular, pero alam namin yun. Pero pag hindi mo nilagay irregular, wrong. Yun ang kaya ang daming mga bumagsak, pero ako pasado pa rin ako. Ganon. Kaya talagang kaya kami yung qualified magturo. At sinasabi namin, halimbawa, ang isang club, kukuha from another club na mag-lecture, we discourage that. Kasi kami pinag-aralan namin talaga yung dapat na ituro. So, halimbawa po, magkakaroon kami ng ganito, mga lectures, we should invite talaga na. Oo, pero to start with, you have to be PBS. Pagka, di ba, sabi ko nga, you can organize it. Ang, ng PBS ay at least 20 members. Ganon. Para bang, ang liit naman ninyo kung 10 lang kayo. Di ba? Parang, it's not even worth the visit. Pero pag 20, kahit may mga newbie doon, basta mga serious na to go into bonsai, okay na yun. Tapos, pagka-club, requirement din namin sa mga first, may membership yun sa PBSI. At least once every year, show. Pero pag new club, naiintindihan namin baka wala pa mga puno. Diba? Wala pang tapos. Dapat at least once a year, mayroong hindi lang show, kailangan competition. Pag competition, at least 75 trees. Pag less than 75 trees, it's just a show, walang judging. Pwede namin dalawin, papapicture-picture, tapos yung club i-inaugurate, i-swear in yung officers, and because bago lang, parang hindi pa competition level, pero ako, sinasabi ko nga na, it's alright. Kasi, kahit hindi pa magaganda yung mga puno na yun, in your area,
pag nilagay mo yan sa mall, yung mga tao doon, ano bang malay nilang hindi pa yun ang level ng mga bonsai sa ibang lugar? Yung mga yun, mamamangha na. Maganda na yun. Oo. At the same time, you are encouraging other people to go into bonsai. Napapropagate natin ang kultura ng bonsai. At dumadami yan, dumadami yung bonsai, dumadami natuto, paganda ng paganda. In a few years, you will have trees na pwede nyo isali kahit sa national competition. Yun ang objective natin. Wala namang nag-umpisa na in 2 years may finish bonsai. Ang mga pinakamabilis na na-finish na bonsai, small na tugas, 3 years kayang bubuin yan. But otherwise, it will take 4 years, 5 years, lalo na kung malaki, bago masabing finish. Tsaka pag sinabi nating finish, unwired. Pagka international competition, pag sinabing finish, wala kang makitang wire. Bakit? Ano bang purpose ng wire? To train. Train pala. How can it be a finished bonsai kung tinitrain pa? Therefore, hindi pa siya finish kasi tinitrain pa. Di ba? Pero sa Pilipinas, mas maluwag tayo dyan. Kaya sa mga local competition, pinapayagan yung may wire. Pero sa national, siguro mga 80% unwired. Kita mo yung mga puno ko doon, except yung podo ko. Kasi yun, hindi pa siya talaga finish na finish. Dahil isasali ko pa sa July yun eh. Sa July yun, finish na talaga yun. Pero yung kita mo yung yung 2-point setup, unwired yun. Yung forest ko, unwired. Ganun sa judging kasi. Yun ang between 2 trees. Ito, halimbawa itong isang puno na to, magkasing ganda. Halimbawa ito 5% better than this one. Pero itong isa unwired. Ito 5% better pero wired. Ito mananalo. Kahit na mas maganda pa ito ng konti. Pero ito unwired. Finished siya. Kasi may mga possibilities pa rin pag ganun eh. Hindi. Tsaka hindi kasi yung nga. Unwired po. Oo. Kasi pag unwired talaga, yun ang sasabing finish. Ang pinapayagan lang sa competition, kahit sa national na may wire pa, bantigi. Kasi, masyadong brittle ang bantigi. Baka pag tinanggal mo yun, while transporting it, masira. So, bantigi lang pinapayagan namin wire during a competition. Madaling maputol. Tsaka may rule pa, yung sinabi namin 75 trees. Yung iba, meron sila maliliit na ganyan, i-enter. Hindi counted yun. Kasi, pag sinabi namin 75 trees, from small to large yun. Hindi pwede yung mamay, hindi pwede yung shohin. Pagka shohin, katulad ng 2-point display ko, kailangan 2 puno. Pero counted as 1 po yun. Counted as 1 entry. Hindi ka pa pwedeng, yung 2 na yun, 2 na bilang, kaya abutin ng 75. Hindi, because that's 1 entry. For a competition, you have to have at least 75 entries, not 75 trees. So, halimbawa, mamay. Ang mamay, ewan ko, baka nakakita ka na sa mga online. Yung parang may cabinet. Diba? Meron sa ibabaw, meron 2 dito, 2 dito, meron pang isang puno dito, tapos dito meron parang damo lang. Isipin mo, 6 na puno yun. That's only counted as 1. May rule pa rin yun. Ang mamay, hindi sabihin mo nagkaroon ka maraming puno na gano'n. Hindi. Ang criteria sa mamay, all of them have to be different trees. Walang magkapareho. Sabihin mo, 2 tugas, hindi pwede yun. 1. Number 2, lahat sila, iba-iba ang paso. Hindi po pwedeng pare-parehong paso. Iba-ibang halaman, iba-iba ang paso, at ang pinakataas niya, usually juniper. Why? A mamay set represents a mountain. Parang ito, the top of the mountain, what tree grows on top of the mountain? Usually juniper. Oo, juniper. Ngayon sabi ng mga taga Mindanao, ang tugas daw, pwede rin. O sige, allow natin yan.
O tapos, pati yung orientation niya, pag halimbawa yung dito mo, andito yan. Pag ito nakaharap doon, hindi pa pwede yung puno mo dito nakagano. Kailangan magkaharap sila para nag-uusap. May ganung rules yun. Pati yung mga nasa loob, pati yung positioning nun, may rules. Kasi, this is a mountain. Yung kabila is the other side of this is a river. Yung kabila is the other side of the river. Kaya nga yung pinakagitna, yung 2.7, di ba damo lang? Opo. Ano ba tumutubo sa river? Parang mga weeds, grass, kaya ganun. Yun ang nire-represent ng Mapaiset. Pati ng 2.7. Kaya yung sa akin, di ba, yung isa ko mas mataas kaysa sa isa, tapos meron dito. This is a hill and that's a river and that's the other side of the hill. Yun ang, yun ang nire-represent ng Shohin, tsaka Mamay. Tsaka hindi po pwedeng lalampas na 1 meter. Opo. Yung sabi nga po, pag lumampas yan, imperial. Oo. Although may mga, ang rules ng PBSI, pagka maraming may imperial, so pwede mag-create ng category for imperial. Pero kung ba isang puno ng imperial walang kalaban, disqualified yun. Kung gusto mo exhibit po lang, hindi siya kasali sa competition. Gusto mo lang na naka-display, pwede rin yun. Pero hindi siya isasama sa judging. Isa pang ginagawa natin sa competition, bandige versus non-bandige. So ang bantige, sila naglalaban. Yung mga deciduous, yung mga non-bantige, sila magkakalaban. Because yung mga deciduous will find it very hard to compete with a bantige dahil ibang-iba ang bantige, pati yung bark niya, yung shape niya, yung sayaw niya. Mahirap manalo versus a bantige. Kaya separate category siya. Bantige. Isa pa, pag nag-workshop, we will never allow, alam mo, may demo, mag-workshop ng bantige. Hindi, ibig sabihin, bago-bago yun. Ako, tinarade din tayo ng DENR doon. Tapos, naka-Facebook live pa. O kaya ipopost pa yung video noon. Sabihin, ang PBSI, kinukonsente yan. Diba? Masisira yung club. Kaya nga po kahapon, nagtanong ako doon, wala po kayong bantige dito. No? Oo, baka masilip tayo dito. Yung iba, nagbabantige pa rin sabi na itago nyo, ilabas nyo yung pag yung mukhang luman-luma na finish. Pero, as a rule, we discourage. In fact, kahit nga sa Bonsai Trading Hub ng PBSI, maliwanag doon, pagka may nag-post doon ng bantige, disapprove. Kahit sa Facebook, may nakita ko, kaibigan ko yun, nagpo-post ng bantige niya. Sabi ko, i-delete mo yan dahil mapapahamak ka. Bawal talaga. So, ang PBSID nagkaroon ng mga raid sa Cebu. Opo. Tawagan sila sa amin. Ano ba magagawin ng PBSI dyan? Sagot namin, wala. Because you did something illegal. How can PBSI intervene? That means we are condoning something illegal. Hindi kami responsible ng club. Ngayon, yung mga matitigas ang ulo, itago nyo yan, pero wala kaming kinalaman dyan. Sinasabi namin, bawal. Bawal is bawal. Pagka nagka-problema kayo, huwag kayo lalapit sa amin dahil bawal yan. Yun, yung mga taga Cebu, ganun, tanungan ng tanungan. Sabi namin, may isa rin akong nabili eh. Galing Cebu din. Isipin mo naman, ba't hindi ma-rate ang Cebu? Yung siya alam ng bawal, tapos post ng post, new hunt bantige. Diyos ko, hindi nila sabihin bantige, new hunt bantige. Kung ikaw DNR na, ang DNR nagmamonitor ng mga ng mga site. Loko kayo. Pinangangalandangan nyo pa new hunt bantige, bawal nga yan. O, na-rate sila. Ngayon, kung hindi nyo matigis, walang kinalaman ng PBSI doon. Sabi, itago nyo hanggang maitatago nyo. Pag na-rate kayo, wala kaming gagawin. We will not lift a finger. Kasi advice namin talaga, wag.
Yun pong pag ina-ID rin po yan sa ano, kung meron ka man. Ang usapan nga dati, nung kinausap na ng PBSIR DNR, pwedeng i-register nga yung mga gano'n. Eh, iba naman ayaw dahil pagka nag-register ka, halimbawa meron ka 5 bantigin ni-register. Nagkaroon ka ng 6, di ibig sabihin, may kasalanan ka. Saan mo na naman kinuha yan? Kaya iba ayaw. It's good, but other people think it will work against them. Pero sa totoo lang ina-argue nga din yan eh. Sa ibang bansa, hindi naman bawal ang bantigi. No. Ang daming bantigi sa ibang bansa, hindi naman siya endangered. Tsaka kahit dito, ang dami-dami pa, hindi naman siya nasawing endangered. Pero, how can you argue with government regulation? Oh. Diba? So, susunod ka. Yung nga po sa amin sa Quezon, dito sa ano, sa isla, tapos Saan? sa Perez po, sa Okay. Alabat Island po. Alam ko rin, nakarating na rin ako. Okay. Oo. Tapos, Pati yung Quezon. po, yung may part po doon may mga bantigi. Tapos, yun lang, inano lang ng gobyerno, pinadaanan lang ng tawag dito, bulldozer. Ay, hindi. Sa Cebu nga dati, nung ginagawa yung SMC site, tapos may gagawin parang baywalk doon. Yung mga bantigi doon, sinabi daw ng mayor na sige, pwede niyong kunin yan. So, inalaw. Pero ang problema doon, word yun ng mayor, baka pagkatapos pag nakita ng DNR yan, ano magagawa mo? Kasi sayang din eh. Oo nga. Ang mga bonsais na sinasabi, mamamatay lang yan. Mantalang kami, binubuhay namin yan. Tama naman, di ba? Kaya nga lang, masyadong masalimuot yung batas. Kung hindi mo mapapaliwanag yung batas, sundin mo na lang. Basta yun ang posisyon ng PBSI. Sundin yung batas. Kasi we are a responsible organization. Kaya ang advice is sundin yun. Matigas ang ulo. Bahala kayo if you want to take the risk. Wala kaming magagawa. Ganon. Kasi may isa namang nag-post. Natotoo rin naman. Sabi nila, bago siya nag-bonsai. Sabi niya, gusto nang magkabantigi. Sabi niya, kita mo, ang bantigi, special category pa nga, ang gaganda niya. Tapos kami, paano kami, hindi naman kami magkakabantigi forever? Lugi naman kami. Di ba may punto rin? Para sinabi ko King of Philippine Bonsais, bantigi, tapos kami, we will never have it. Kaya yun, dinidiscuss din namin sa DNR. Pero hanggat hindi resolved yun, susundin. Technically, ang tugas, pwede nila ibawal eh. Kasi tugas is Malave family. Pero Diyos ko talaga naman, dami-dami ng tugas doon. Oh. Saka hindi siya Malave family. Pati agoho, bawal yan. Kita mo, ang agoho ko dito, ang laki-laki. Pag pumutol ako dyan, ano mong masama doon? Kaya parang pahirap yung yung pagbobonsai. Pero alam mo, dadating talaga doon kasi kita mo, ang Japan, di ba? Bawal na sa kanila magputol ng mga puno. Sa Taiwan, wala na rin yung mga yamadori nila doon, yung mga yung mga dati nilang nagtatanim na rin sila, nagpa-farming, nagpo-bonsai farming. Kaya sa Pilipinas, gano'n rin ginagawa. Kahit sa Cavite Bonsai Club, kita mo ako, di ba, nag-air layer to that ako, nagtatanim ako, si Ismael, lahat yung mga tugas siya, putol dito, tanim, argaw, tanim. Dadating sa ganun, kasi kung hindi naman, kawawa din naman ang medyo. Maubos. Paano yung mga future na bonsaista, wala na rin silang maupag na ubos na lahat yung mga puputulin. O, di ba? Kaya kailangan magtanim. Kaya ako dito, ito mo yung mga tanim ako ng tanim. Sustainable bonsai. Lalo yung mga argaw, itanim mo yan.
Aba, 5 years, may mataba ka na argaw eh. Yung talagang halman ni Rekta, 5 years siya, mataba na yun. Kung tinanim mo lang sa 1.5 na po, hindi naman tataba yun. Yun. Paano ka nagbiyahe papunta Tagaytay? From Naga? Ay, hindi po. Dito po kasi ako nakaano ngayon sa Antipolo. Talagang dito ka naka-base at the moment. Kaya, marami din mga nagbo-bonsai dun sa yung Tanay Bonsai Society. opo. Pero hindi po masyado ako makalabas sa seminaryo. Sa Antipolo Seminaryo. Opo. Anong pangalan seminaryo? Ano po yun? Disciples of Divine Mercy of Saint Padre Pio. Padre Pio. May Padre Pio shrine dito sa Laguna. Pag pumupunta ako dati ng Baka po sa Santo Tomas? Hindi. Oo, basta yung makalabas sa Santo Tomas, parang yung area na yun. Katabi halos sa Jollibee. Opo. Kasi doon ako nagpupunta sa Bai. Sa dinadaanan ko, pag bumibili ko ng fertilizer ko, yung sinasabi ko na halos miracle fertilizer, yung kay Dr. Panimbata. Yung fertilizer ko na yan. Yung halimbawa, inanulungo yung halaman, pag ginumitan ko yan, gumaganda. Pwede po siya sa mga pandagat ganito. Lahat ng halaman. Lahat ng halaman, pati nga sa gulay, pwede. Ang nag-develop noon, si Dr. Panimbata, he's a soil scientist. Nag-aral sa US. For the longest time, he was the only soil scientist in the Philippines. PhD in soil science. Tapos, nagturo siya sa UP Los Baños. So, may mga naging estudyante siya. Kaya meron na ng ibang soil science. Pero siya PhD in soil science in the US. Siya nag-develop ng fertilizer. Meron ako dito mga ganun eh. So, bumibili ko doon. Pagkatapos nire-repack ko, yung mga ibang nandito, bumibili sa akin. Pero hindi siya business. Kumbaga sa mas mahal siya kaysa doon sa pagkakabili ko. Kasi, yung gastos ko papunta at pabalik ng Bai Laguna, car wear and tear, gasoline, yung driver for the day. Diba, syempre, pagka nagbi-business ka, halimbawa, yung sweldo ng driver, counted mo na, yun ang cost to acquire the merchandise. Diba? Pagkatapos, halimbawa, matutulog yung pera ko dyan ng, halimbawa, pang 5 buwan kong gagamitin yan. Alam nga namang, bibigay ko sa'yo at cost ng eksakto ng ganon, para namang, di ba? Yung ganon. Sabi ko, so hindi siya negosyo, pero you're sharing the cost of acquiring it. Ganon. Kaya yung 1.5 liter ko na ganon, 300, merong nagninegosyo using the same product, yung 1.5 liter na 600. At mabili. At mabili pa. At matipid gamitin yun eh. 1:100 ang ratio. Yung 1.5 liter ko na isang na fertilizer na yun, pang siyam na balding 16 liters na yun. Ganon. So yung mga ibang mga mag-workshop dito, Sir Boy, meron pa kayong paningbatan? O sige. Ako naman, yun ang nagiging role ko. Kasi, unang-una, they don't have access to it. Ang layo-layo pa noon. Pangalawa, ang hirap kumuha noon. Dahil yung soil scientist nga matanda na minsan tatawagan mo, hindi sumasagot. I-text mo, hindi sasagot. So, tsempuhan. Na gano'n. Tapos pagka nagkaroon na, pupunta ka. Isang beses nga may isang kaibigan ko na gusto yon, nanggaling pa ng Nueva Ecija. Order siya ng 50 galon. Okay na daw, nag-usap na sila. Pagdating na doon, wala. 2 galon ang nakuha niya. Balak niya kasi, i-repack niya para kahit anong repack mo niya, lugi ka pa. Yung Nueva Ecija to Laguna, papunta at pabalik.
ganun siya kahirap i-acquire. Hindi niya pa sineshare yung ano. Hindi. Gusto kong bilhin yung formula for PBSI. Kasi, Ilipat po sa inyong patent. No? sa, right now, there is no better fertilizer than that. Right sa abroad po. Oo. Kasi meron ditong ginagamit yung Naturamine na, si Bobby Gopio for a while, kasi minsan ang hirap acquire ng paningbatan ng fertilizer, ginamit niya, hindi niya nagustuhan. Balik siya sa paningbatan. Kahit na maghintay siya doon na kung kailan siya makabili ng basta paningbatan na rin siya. Dahil talagang proven. Yung si Yumi Gupit, the president now, na anak ni Mama Bonsai. First time siyang gumamit na, meron siyang flowering na bonsai na parang sabi nga ng artist niya, malungkot ng hihina. Ginamitan no. After 2 weeks, sumigla. After another week, nagbulaklak. Isipin mo yun. Napakabilis. Tapos, merong dito sa Tagaytay, may mga nag-bonsai dyan. May isang puno nga dyan na granaditos na gusto kong bilhin na in the end, hindi ko pinili kasi lampas sa 1 meter. Nung nakita ng artist ko si Nino, kasi dati doon siya nakatira, namamatay. Dinala niya nung paningbatan, ginamitan gan, ayun, buhay na. Isipin mo yun, kaya nga sabing miracle fertilizer tong, ang mura-mura pa. So sabi namin, paano pagkamatayin na to si Dr. Paningbatan? Wala nang gagawa. Sabi niya nga, meron daw Chinese na gusto bumili ng formula niya, ayaw niya. Hindi ko lang masabi sa kanya, I don't know how to say it in a nice way, na pwede bang bilhin na namin yan? But we will only produce it when you pass away. Diba? Kasi yun naman ang reality, gusto namin matuloy yun eh. Kasi sayang eh. Oo. I mean, you will bring it to your grave. Talagang lahat kami kumbisidong wala pang mas magaling doon. Mga ilang taon na po siya ngayon? He looks very old. I don't know exactly. Siguro basta past 70, mga 72 to 75. Basta ang sekreto lang pala yung niya. Ihi niya. Hindi, soil scientist. Sa conversation namin, nalaman ko na gumagamit din siya ng Epsom salt, gumagamit ng tapong, pero ang dami pang elements na nilalagay niya. Ito, I'll show you.